Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Alcon D. Makalala at ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa masining na pagpapahayag. Ano nga ba ang retorika? Ang retorika ay isang mahalagang kaalaman ng pagpapahayag na kung saan tinutukoy kung maganda o kaakit-akit ang pagsusulat at pagsasalita. Maaari rin itong tawagin bilang pag-aaral o kahusayan ng isang individual sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa pagsulat o pagsasalita. Nagsimula ito sa Griegong rhetor na ibig sabihin ay guro o nangangahulugang magaling na orador o mananalumpati. Merong dalawang klase ng retorika. Ito ang klasiko at kontemporaryong retorika. Klasikong retorika or classical rhetoric in English, noon pa man ng mga panahon ng Sinuunang Grasya, ang retorika ay kinikilala bilang sining ng paglalahok o paghihikayat or art of persuasion. Ayon kay Aristotle, ito ay kakayahan sa pagtukoy ng lahat ng posibleng paraan ng paghimok ng anumang uri ng maksa. Ang focus nito ay nakatuon ito sa pagsasalita ng harap ng madla, paggamit ng ethos o kredibilidad, pathos or emosyon, at logos lohika. Halimbawa, ang isang mananalumpati sa plaza ay nagbibigay ng matinding argumento upang kumbinsihin ang mga tao na bumoto sa isang bagong batas. Ngayon naman ay kontemporaryong retorika or contemporary rhetoric. Sa makabagong panahon, ang retorika ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalo. Ito ay tinuturing na sining ng pakikipag-ugnayan or art of identification. Ayon kay Kenneth Brooke, ginagamit ang wika bilang simbolo upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga tao. Ang focus nito ay kasama na rito ang pagsulat, visual o digital na komunikasyon, social media, pelikula at advertisement. Layunin nitong lumikha ng pag-uunawa at koneksyon. Ang halimbawa nito ay isang patalastas sa TV na hindi direktang nag-uutos na bumili, kundi gumagamit ng kwento ng pamilya upang makuha ang tiwala at reliability ng mga mamimili. Ngayon, tatalakayin naman natin ang kahalagaan at layunin ng retorika sa iba't ibang larangan. Ang retorika ang nagsisilbing makina ng komunikasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan, katulad na lamang sa larangan ng media. Ang layunin ng media ay magbigay impormasyon at hubugin ang opinyon ng publiko. Halimbawa lamang nito ang paggamit ng mga headlines na bombastic o kapansin-pansin upang basahin ng balita. Ang pangalawa naman na larangan ay ang politika. Ang layunin ng politika ay makakuha ng boto, suporta para sa mga proyekto at magbigay ng inspirasyon. Halimbawa na naman ito ay ang mga talumpati sa kampanya na punong-puno ng mga pangako at pag-asa upang makuha ang loob ng masa. Pangatlo nito ay ang panitikan. Ang layunin ng panitikan ay magpahayag ng damdamin, lumikha ng sining at manlibang. Ang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga tula at nobela upang maipamalas sa mga mambabasa ang sakit o saya ng isang tauhan. Ngayon naman, tatalakayin naman natin ang ugnayan ng gramatika at retorika. Ang gramatika at retorika ay hindi maaring paghiwalayin sa masining na pagpapahayag. Para silang pundasyon o disenyo ng isang bahay. Ngayon, ang gramatika or ang pundasyon ay nakatuon sa kawastuhan at mga tuntunin ng wika. Sinisiguro nito na ang pangungusap ay malinaw, sumusunod sa batas ng barilala. Ngayon naman, sa kabilang panig, ang retorika or ang disenyo ay nakatuon sa kagandahan at epekto ng pahayag. Sinisiguro nito na ang mensahe ay nakakaantig at nakakahikayat at hindi malilimutan. Ngayon naman, dadako naman tayo sa mga halimbawa.
paghahambing na halimbawa. Ang una ay wastong gramatika, ngunit walang retorika. Ang bulaklak ay mabango, kulay pula ito. Ito ay tama ang ayos pero walang buhay. Ang pangalawa naman ay wastong gramatika na may masining na retorika. Humahalimuyak ang pulang rosas. Tilabay inaanyayahan ang bawat dumaraan lalanghapin ang tamis ng umaga. Sa puntong ito, sinusunod ng batas ng wika pero gumagamit ng mga salitang nagbibigay buhay at damdamin sa pagpapahayag. Tandaan, kung may gramatika ka pero walang retorika, ikaw ay malinaw pero boring. Kung may retorika ka pero walang gramatika, ikaw ay may damdamin pero magulo. Ngayon naman, dadako naman tayo sa kawaswang panggramatika at retorika. Sa masining na pagpapahayag, ang kawastuhan ng pagbibigay ng kredibilidad sa pagsasalita o pagsusulat. Ang una ay wastong paggamit ng mga salita. Maraming salita sa Filipino ang nagkakapalit ng gamit dahil sa pagkakahawig ng tunog. Narito ang mga pangunahing tuntunin. Una ay ang raw, rito, rin, or daw, dito, at din. Raw, rito, rin ay ginagamit kung sinusundan salita ay magkatapos sa patinig or vowel like a, e, i, o, u. O malapatinig like W at Y. Halimbawa nito ay masaya raw siya. Tayo rin ay sasama. So, ang sinusundan ng raw ay masaya. Ang salitang masaya ay ang kanyang last na letter ay letter A or ang vowel na A ay ginagamit ang raw na sinusundang salita. Ngayon naman, daw, dito, at din. Ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig or consonant, maliban sa W at Y. Halimbawa, aalis daw ang bata. Mabigat din ang dala niya. Ang sinusundang salita ng daw ay alis. Ang last na letter ng alis ay letter S. Kaya daw ang ginagamit. Pangalawa, kung at kong. Kung with letter U at kong with letter O. Kung with letter U, isang pangatnig na panubali or if sa English. Ginagamit sa mga sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, matutulog na ako kung papatayin mo ang ilaw. So, ang sugnay na kapag-iisa ay dalawa. So, kung with letter O, galing sa panaginip na ko, panghalip na kung with letter O, galing sa panghalip na ko, ay pangangkop na nang or ako, mine. Nagpapakita ng pagmamayari. Halimbawa naman ito ay ang pangarap kong maging doktor ay matupad na. Ang pangalawa ay tamang pagpili ng salita or diksyon. Ito ay ang paggagamit ng salitang angkop sa kahulugan na ipahatid upang maiwasan ang kalituhan. Ngayon naman, ang pahirin o pahiran. Ang pahirin ay pag-alis ng isang bagay or to wipe off. Halimbawa, pahirin mo ang pawis sa iyong noo. Pahirin mo ang pawis sa iyong noo. Pahiran naman ay paglalagay ng isang bagay or to apply in English. Pahiran mo ng gamot ang iyong sugat. Ang pahiran, ang isang bagay na ipapahid mo sa iyong sugat ay ang gamot. So, ang gamot ang ipapahid sa iyong sugat. Kaya, pahiran mo ang iyong sugat. Ngayon naman, ang pangatlo ay subukin o subukan. Subukin ang pagsusuri o
pagsusuri sa husay o kakayahan, or to test. Subukan natin ang talas ng iyong isip. Ngayon naman, subukan pagmamanman o paninilip, or to spy on. Halimbawa nito ay huwag mong subukan ang ginagawa ng inyong kapitbahay. Huwag mong subukan ang ginagawa ng iyong kapitbahay. Pangatlo naman ay ang pangungusap. Ang pangungusap ay lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ayos ng pangungusap. Karaniwang ayos. Nauuna ang panaguri or predicate bago ang simuno or paksa ng subject or subject. Halimbawa, naglalakad ang bata. Ang di karaniwang ayos ay nauuna ang simuno bago ang panaguri. Ginagamitan ng I. Sa karaniwang ayos ay walang I. Sa di karaniwang ayos naman ay may I. Ginagamitan ito ng I. Ang bata ay naglalakad. Ito ang halimbawa ng di karaniwang ayos, samantalang ang karaniwang ayos ay naglalakad ang bata. Walang I na ginagamit sa pangungusap. Ngayon naman, dadako naman tayo sa uri ayon sa gamit. Ang uri ng paturol o pasalaysay. Ang kahulugan nito ay naglalahad ng katotohanan o impormasyon. Halimbawa nito ay ang malaki ang bahay nila. Ito ay katotohanan at nagbibigay ng impormasyon. Ngayon naman, patanong. Naghahanap ng kasagutan. Halimbawa nito ay saan ka pupunta? Ang pangungusap na ito ay nagtatanong o naghahanap ng kasagutan. Ngayon naman, pautos o pakiusap. Nag-uutos o nakikiusap. Pakidala ang aklat na ito. Ito ay nakikiusap ang pangungusap na pakidala ang aklat na ito. Ngayon naman, ang padamdam. Nagpapahayag ng matinding damdamin. Katulad na laman ng, "Nako, ang ganda mo!" Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin dahil mayroon itong exclamatory point. Ngayon naman, dadako naman tayo sa uri ng kayarian. Ngayon, payak. May isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa nito, ang edukasyon ay mahalaga. Pangalawa, tambalan binubuo ng dalawa o higit na pangsugnay na magkakaisa, pinagdurugtong ang pangatnig na at, oo, ngunit. Halimbawa nito ay naglalaro si Juan at nagluluto si Maria. Ang ginagamit na tambal na pangatnig ay at. Pangatlo naman ay hugnayan. Binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa laman nito ay magtatagumpay ka kung magsisikap ka. Pang-apat ay langkapan. Binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa at higit pang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa na laman ay naglilinis si Ana at naglalaba si Ben habang natutulog ang kanilang sanggol. Ang mga kasangkapang panretorika ay ginagamit upang maging masining, mabisa at malalim ang ating pagpapahayag. Narito ang detalye para sa idioma, karunungan, bayan at tayutay. Ang idioma, kawikaan, salawikain at kasabihan. Bagamat tila'y nagkakatulad, may malinaw na pagkakaiba ang mga ito sa gamit at kahulugan. Ang unang uri ay idioma. Kahulugan ng idioma ay mga salitang na patalinghaga na ang kahulugan ay malayo sa literal na salita. Katulad na laman ng butas sa bulsa. Ang kahulugan ng butas sa bulsa ay walang pera. Ngayon naman, mababa ang loob. Mababa ang loob. Ang pangalawang uri ay salawikain.
Ang kahulugan nito ay mga butil ng karunungan na karaniwang may sukat at tugma, nagtuturo ng kagandahang asal. Halimbawa nito ay aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. Ang pangatlong uri ay kawikaan. Mga katuruang hango sa Biblia o mga sikat na tao na nagsisilbing gabay sa moralidad. Halimbawa nito ay ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pang-apat, kasabihan. Mga salitang naglalarawan ng gawi o kilos ng tao. Karaniwang ginagamit at panunukso o pagpupuna. May tiyaga, pag may tiyaga, may nilaga. Ito ang halimbawa ng isang kasabihan. May mga uri ng tayutay at aplikasyon sa pampanitikan. Ang tayutay or features of speech ay paglayo sa karaniwang gamit ng salita upang gawing mas maganda o malikhain ang isang pahayag. Ang una ay simile or pagkakatulad. Ito ay direktang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay gamit ang mga salitang parang, wangis, tila, gaya ng, at magkasing. Ang aplikasyon nito ay ginagamit sa mga tula upang bigyang larawan ang katangian ng isang tauhan. Halimbawa nito ay ang iyong mga mata ay tila nangniningning na mga bituin. Pangalawa ay metafora or pagwawangis. Tiyaking paghahambing, ngunit hindi gumagamit ng mga salitang naghahambing. Ginagamit upang magbigay ng mas malalim na simbolo ng mga nobela or maikling kwento. Katulad na lamang ng halimbawa, ang kanyang ama ay haligi ng tahanan. Ang pangatlo ay personifikasyon o pagsasatao. Nagbibigay ng katangian o gawin ng tao sa mga bagay na walang buhay. Madalas ginagamit sa deskriptibong pagsulat upang buhayin ang imahinasyon ng pagbabasa. Halimbawa nito ay sumasayaw ang mga dahon sa paghihip-hip ng hangin. Pang-apat, pagmamalabis o hyperbole. Lubhang pinalalabis o pinagkukulang ang katotohanan ng isang kalagayan. Ginagamit ang mga dula o kanta upang makita ang matinding emosyon. Halimbawa nito ay abot langit ang aking pasasalamat sa iyong tulong. Ang panglima naman ay ang pagtawag or apostrophe. Ito ay nakikipag-usap sa isang tao o bagay na wala naman or maaaring sumasagot. Karaniwang sa mga damdaming tula or dasat. Halimbawa nito ay ang apostrophe o pag-ibig, nasaan ka na? Ito ay isang halimbawa ng isang pagtawag o apostrophe. Ang pang-anim naman ay onomatopeia. Ang pang-anim naman ay onomatopeia or paghahambing. Paggamit ng mga salita, ang tunog ay nagpapahiwatig ng kahulugan nito. Nakakatulong sa mga mambabasa na marinig ang eksena ng isang kwento. Halimbawa na lang ang lagaslas ng tubig sa talon ay nakakatuwa. Ngayon, bakit ito mahalaga sa panitikan? Ang aplikasyon ng mga ito sa panitikan ay nagsisilbing pagpukaw ng imahinasyon. Tinatalas ito ang kakayahan ng mambabasa na makita o maramdaman ang binabasa. Pangalawa naman ay pagpapahalaga ng kultura. Ang idioma at pagpapahalaga ng kultura. Ang mga idioma at salawikain ay refleksyon ng kasaysayan at paniniwala ng mga Pilipino. Ang pangatlo ay kasiningan. Iniiwas nito ang pagiging boring o masyadong formal sa isang akda. Ngayon naman, datako naman tayo sa diskurso. Ang diskurso ay isang formal na patukoy na palitan ng mensahe. Sa Filipino, nahahati ito sa 4 na pangunahing anyo
na ginagamitan natin ng pang-araw-araw na pakikipagtalastasan at pagsulat. Nauna dito ang pagsasalaysay o naratibo. Ito ay anyo na pagpapahayag na naglalayong magkwento at magkakaugnay na pangyayari sa isang maayos na pagkakasunod. Pinagsisimula ng salaysay, maaring hango sa sariling karanasan, nasaksihan, narinig, nabasa o nalikhang isip or imahinasyon. Pamamaraan ng mabuting pasalaysay ay meron itong pamagat, mahalagang paksa, maayos na pagkakasunod at kapanabik-nabik na kasukdulan or climax. Nagsusulat ng maikling kwento, nakatuon ito sa madulang pagpapahayag sa buhay ng pangunahing tauhan. Halimbawa nito ay ang mga alamat, talambuhay o mga kwento ng iyong paglalakbay noong bakasyon. Ang pangalawa naman ay ang paglalarawan or deskriptibo. Naglalayong bumuo ng isang malinaw na larangan sa isipan ng mambabasa o tagapakinig tungkol sa isang bagay, pook o pangyayari. Karaniwang larawan ay nagbibigay lamang ng impormasyon ayon sa pisikal na anyo at katotohanan or objektibo. Halimbawa nito ay ang babae ay nakasuot ng pulang damit at may taas na 5 talampakan. Ang pangalawa ay masining na paglalarawan. Gumagamit ng tayutay at mga piling salita upang pukawin ang guni-guni ng damdamin or subjektibo. Ang halimbawa nito ay ang kanyang mga ngiti ay tila bukang liwayway na nagbibigay ng pag-asa sa madilim kong mundo. Ang pangatlo ay naglalahad or expository. Layunin nitong magpaliwanag, magbigay kaalaman, at magbigay linaw ang mga paksa. Ito ay walang kinikilingan at objektibo. Katangian at pamamaraan nito ay ang kalinawan at katiyakan at diin. Kalinawan ay madaling maunawaan ang mga salita. Katiyakan nakatuon sa paksa at may sapat na detalye. Diin nagbibigay halaga sa mahalagang punto. May iba't ibang uri ang paglalahad. Nagbibigay katotohanan or definition, panuto or instruction, balita o ulat. Halimbawa nito ay isang artikulo tungkol sa kung paano maiiwasan ang sakit na dengue. Ang pang-apat naman ay pangangatwiran or argumentatibo. May isang sining nagbibigay ng matuwid at lohikal na paliwanag upang makahikayat at mapatunayan na isang panig ay tama. Meron itong 5 kondisyon sa pangangatwiran. May sapat na katibayan or ebidensya. Dapat ay may pundasyon ang katwiran, hindi base sa emosyon lamang. May malinaw na prosesyon or isyong pinagtatalunan. Pagsasaalang sa opinyon ng kabila at pagbuo ng lohikal na konklusyon. Mga hakbang nito ay nagpili na paksa, pagtipon ng datos, pagbuo ng balangkas at pagpapatunay. Debate o talumpati. Debate ang hindi magkatulad ang debate at ang talumpati. Dahil ang debate ay formal na pagtatalo ng dalawang panig tungkol sa isang isyu. Habang ang talumpati naman ay nagpapahayag ng kaisipan sa harap ng madla upang mahikayat o magbigay impormasyon. Halimbawa nito ay dapat bang ipatupad ang no homework policy sa mga paaralan. Ngayon naman, ang huling bahagi ng diskursyong Pilipino ay ang pagsusuri at patatanghal. Dito, inilalapat ang lahat ng natutunang gramatika, tayutay at anyo ng pagpapahayag upang makabuo ng isang kritikal na opinyon o mahusay na representasyon. Pagsuri ng akda, pampanitikan o pelikula, ito ay malalim na paghimay ng mga elemento ng isang akda upang maunawaan ang mensahe, estilo ng author at implikasyon nito sa lipunan. Pagsusuri ng panitikan, nakatuon sa mga elemento tulad ng tauhan, tagpuan, banghay at simbolo.
Ginagamitan ito ng teoryang pampanitikan, halimbawa nito ay realismo, feminismo at humanismo. Halimbawa, pagsusuri ng nobelang Noli Me Tangere. Ang nobelang Noli Me Tangere ay ginawa ni Dr. Jose Rizal. Gamit ang teoryang realismo upang ipakita ang cancer ng lipunan noong panahon ng Espanyol. Kaya ginawa ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere ay ginamit niya ang teoryang realismo upang ipakita sa lahat ng tao na kung gaano kaharas ang mga tao noong panahon ng Espanyol. Pagsusuri ng pelikula. Bukod sa kwento, sinusuri din dito ang mga aspekto ng teknikal tulad ng pag-arte or acting, sinematografiya, direksyon at tunog. Halimbawa nito ang pagrepaso sa pelikulang General Luna sa pamamagitan ng pagtalakay kung paano ipinakita ang nasyonalismo at tunggalian ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Ngayon, dadako naman tayo sa pagtatanghal ng talumpati at debate. Ito ang aktual na gamit ng wika sa harap ng madla upang mabigay impormasyon o mga tuwiran. Una ay ang talumpati, isang formal na pagpapahayag na binibigkas sa harap ng tagapakinig. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran o magbigay ng kaalaman. Uri ng talumpati, diglian or impromptu, walang paghahanda, nagbibigay agad ng paksa. Maluwag or extemporaneous, may kaunting panahon para maghanda o gumawa ng balangkas. Pangatlo ay handa or prepare. Isinulat at ipinag-aaral ang isinusulat at pinag-aaralan ng matagal bago bigkasin. Halimbawa naman ito ay isang talumpati sa pagtatapos ng valedictory address na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga kapwa mag-aaral. Ngayon, ang debate. Isang formal na nagtatalo tungkol sa tiyak na paksa or prosesyon. Binubuo ito ng dalawang panig, ang prosesyon or sang-ayon at ang oposisyon o salungat. Mga katangian ng mahusay na debate ay pangangatwiran, pagtuligsa or rebuttal, bigkas at pananalita. Halimbawa nito ay isang debate sa klase tungkol sa paksa na dapat bang gawing legal ang artificial intelligence or AI sa loob ng silid-aralan. Yun lamang po at maraming salamat.